ay manalangin at natin tumibit. Aming masalangin, kami po ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po kami ng iyong gabay, karunungan, hayaan mo po na matagpuan mo po ang bawat isa sa amin na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Wala ka po sa aming mga buhay. Ay, wala po kami makakamit na magandang pag-uusap at layunin sa araw na ito. Pinapasako po namin sa iyo ang aming mga buhay. Ikaw po yung maglagay sa aming mga puso ng mga panukala na naaayon sa iyong kalooban para sa aming barangay sa Taanan. Salamat po, Panginoon. Inaniyahan po namin ng iyong mayamang presensya na kahit po sa mga ganitong pagkakataon ay matagpuan po namin ang aming mga sarili na nakatuon sa iyo at handang makinig sa iyo, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Thank you po, Pastora Dali. Sa napakagandang panalangin. So, ngayon po ay bigyan po natin ng pagkilala ang lahat po ng mga naririto, mga nakikibahagi sa ating meeting. So, ito po ay ating meeting po ng ating BPOC. Ang ating Barangay Peace and Order Committee at tayo po ang mga nakapaloob bilang mga miyembro na ito. So sa mga members, ang ating mga kasamang members mula sa sektor ng ating mga schools, ang ating principals ng lahat ng mga eskwelahan na nasasakupan ng ating barangay, ang Antonio C. Esguera Memorial National High School, meron po ba dito representative? Ang Benjamin D. Esguera, ang STES. So, narito lang po ay ang Santa Ana Elementary School sa pamamagitan po ni Sir... Nag-ano na po kayo, Sir? Saan po kayo dito? Sa S. William Estor. Ayan, si Sir William Estor ay yung head teacher ng Santa Ana Elementary School. Welcome po, Sir William. At mula naman po sa grupo ng mga task force multipliers sa ating PICAG. Sa pamumuno po ni Ma'am Shirley lang yan ang ating mga PICAG members and officers. Sa FCCW, nandiyan po ba si Presleo Arimpuyunan? So, ganun din, kasama po natin supposed to be ang ating bagong hepe, ang ating COP ng Taytay PNP na si Sir Lieutenant Colonel Marlon Solero, ang pumalit po kay Sir Pagalang. At ang ating mga BPSO na pinamumunahan po ng ating admin bro de la Rosa, Tagawan bro. Ano na lang po, tayo kayo para makita kayo ng mga kasama yan. Ang ating admin ng BPSO, ganoon din po ang ating XO ng BPSO Central. Ayan, XO Ed Mercado. At sa ating mga hepe ng BPSO ng bawat areas, sa ating hepe ng Elite Force ng Lupacarenda, Kuya Nilo Caranza, hepe ng Pag-asa, hepe Butch Tensida, ang hepe po natin ng Exodus, hepe Vladimir Esteron, at sa hepe po natin ng Central, wala pala si Kuya Merlin Osido, si Kuya Merlin. Tapos si Ate Susan ay birthday ngayon, ayaw magpakita. At syempre sa ating ARCOT, nandito po ang coordinator po ng ating ARCOT, si Kuya Ryan Salamagos. Sa ating PTMO, si Hepe George Javier. At sa ating mga sa Lupon, ayan, meron din po tayong representative mula sa ating Lupon na minsan sila po yung mga tumatanggap ng mga cases na hindi saklaw din ng ating lugar after bladder. May mga iba na nagdediretso ng complaint. Ang ating Lupon head, si Tio Erning Villanueva. At kayo na rin po yung sa seniors. May ginagawa si Pres Josie. Sige, at syempre, ang ating mga hepe po natin, admin pala, sorry, ng ating Lupacarenda Admin
Bernadette Go. Ang ating admin po ng Pag-asa, nagtatago sa likod-likod ni EXO, Admin Eva Carbuco. Si Admin Miley Cumbres, nag-chat, hahabol daw siya. At ang ating admin po ng Central, may pinakausap lang ako sandali, si Admin Russell Jose. So, ang ating Vice Chairman po ng ating BPOC ay ang ating Committee ng Peace and Order na pinangungunahan po ng ating Honorable Kagawad Boss J. Calderon. Kagawad Boss J. Ayan. At sa ang ating Secretariat ng ating BPOC, ang ating Barangay Secretary, Sec. Justin Trangia. Ayan, kasama po niya ang ating mag-minutes ngayong araw na ito, si Ma'am Annie. So may mga hindi pa ba ako nabanggit? Ang ating Badak Head, si Sir Jello Agabao. Tayo ka. Tayo ka na niya. Sige, so, syempre sa ating interfaith sector, si Pastor J. De Leon na kinakatawan po ni Pastora Dali. Tayo po kayo, Pastora. Yan. So, siya rin po yung katuwang natin na nagka-counseling pagka may mga cases po tayo, lalo na pagka may mga traumatizing event, sila po yung nakakatuwang natin ng BPSO, ganun din po ng ating policy. At iba pa, so, kumbaga lahat po tayo ay miyembro ng BPOC para po doon sa overall na duties and responsibility na dapat ginagawa na ating mga kasamang kawani. So, nais kong ibahagi sa inyo yung Executive Order number 9, Series of 2023. Ito po ay nai-craft na natin beforehand sa pag-upo po natin, ay in-establish na natin yung BPOC. Pero dahil nga po sa pagpalit-palit ng mga hepe, pagpalit-palit ng mga OIC and heads, so kailangan din po natin siyang i-update. At ngayon, siguro after ng pagpapalit ng ating COP, ng Chief of Police ng PNP, so ito na po yung ating Executive Order number 9, an order reorganizing the Barangay Peace and Order Committee of Barangay Santa Ana. So tayo po ay nakatindig sa Executive Order ng ating pamahalaang pang-nasyonal EO 366 Series of 1996 na minamandate po ang mga barangay na mag-create ng BPOC kaya sa bawat barangay. At under naman po sa DILG Memorandum Circular number 2011-24 ay idinitalya yung mga function and duties ng bawat miyembro ng Council ng Peace and Order para sa ating pakikipagsugpo sa kriminalidad at kung ano mga illegal na gawain sa ating barangay. At sa pagkasyon nga po ng ating bagong administrasyon, tayo na po yung mga naitatag. So, hatiin po natin sa tatlong part ang ating pagpupulong na ito para organisado. So, sa unang part, nais ko po na ako po yung mag-facilitate para po mailatag sa atin ano ba yung duties and function ng ating council. At pangalawang parte, nais ko pong hingin yung ating presensya at pag-facilitate po ng ating admin ng BPSO, kay Admin Ronald De La Rosa, na mai-update tayo kung ano po ba yung mga talakayan o nais na maibaba na protocol ng ating local government para po gampanan ng ating bawat barangay. At syempre, yung mga plans and programs na dapat po natin tinutugunan dito sa ating barangay. At pangatlong bahagi po, ito na po yung gawin po nating open forum. Okay lang po ba, Sir? Open forum po na inyong pag-endorse ng inyong mga concern na mga nais po ninyong programa sa inyong lugar at lahat po yan ay i-minutes po natin. Nang sa gayon, magawa po natin lahat ng detalye kung paano natin matutugunan yung mga kakulangan o kahinaan pa sa ating area pagdating sa peace and order. So sige, para po ating simulan ang unang bahagi, ito po yung pagpapaliwanag po ng ating duties and functions. So kailangan, bilang tayo ay nasa member ng BPOC sa council, alam po natin yung tungkuling ating ginagampanan. So, BPOC, yung implementing arm ng ating barangay level ng peace and order, ganun din po ng municipal level. So, ibig sabihin, hindi lang po barangay ang ini-implement natin, pati na rin yung mga ordinansa, yung mga kautusan na ibinaba po sa atin ng ating lokal na pamahalaan. So, may mga ibang direktiba mula sa DILG, mula sa DNP o ano ba, yung National Agency ng PNP na mga dapat na ginagampanan ng isang
barangay tanod o Peace and Order Council ng ating barangay. So dito po nakapaloob na ang unang-una ay makapag-formulate tayo ng BPOC Public Safety Plan. So kailangan natin gumawa ng plano kung paanong nais nating tugunan yung concern ng ating mga kabarangay o ng ating nasasakupan pagdating sa kaligtasan at pangkapayapaan. So kailangan na ito naka-incorporate sa ating barangay development plan. Sec, panood na lang po, ano? Ayan, ito pa, na programa, aktibidad at polisiya na nakikita po natin na makapag-i-enhance ng peace and order and public safety sa ating community. Pangalawa, monitor and coordinate the implementation of peace and order program and projects at the barangay level, including anti-illegal gambling activities. So, i-monitor at i-coordinate ang implementation ng peace and order program. So, alam naman po natin kung ano yung mga bawal, ano yung mga pwede. So, dito pa lamang, syempre hindi naman sinabi sa atin talaga na hulihin, kasi number one na mga illegal gambling activities, ano ba, mga sabong, ano ba mga uri ng mga illegal gambling activities? Cruz. Gagamba. Tongit. Pero pagka sa patay, Hindi. Ano yan eh? tanong ko lang din yan, actually, tanong ko lang din sa akin yan. Pagka sa patay ba, Kasama ba? sakla, Ano ba yan? Bingo. Bingo. may konsiderasyon. Sakla po kahit patay, bawal na po. Bawal nila sa mga sugal-sugal o approve yun. Yun lang nag-pandemic, bawal po lahat. Yun lang po yung pagkakaalam. Terempe, bawal. Hindi na ako nakakakita ng terempe dito, sakla na lang. Bagay, ano sa ng pamilya na baka pwede nga yung mga sakla. Pero dapat i-establish talaga natin ano yung ating mga huhulihin, ano yung ating pagbabawalan. Actually, yun nga, kaya ako sinabi na i-monitor at i-coordinate ang implementation. So, kumbaga, tayo bilang mga kawani ng ating barangay, hindi naman tayo totally armed para supuin yung mga ganyang mga illegal na mga gawain dahil ito po ay under din ng ating mga kasama sa PNP ng ating kapulisan. Kaya sana nga kung naririto ang PNP, maliliwanagan din tayo at magbibigyan tayo ng parang kaalaman kung paano ka po natin i-coordinate ito. Pero kung nakalagay po dito yung monitor and coordinate, so i-raise po natin sa ating pamahalaan yung mga ganyang illegal na gawain. And then, ganun din po naman ang gagawin ng ating mga nasa opisina, ng naka-duty ng mga DO and yung mga talaga nung araw na iyon, ay hindi tataas po yan sa ating PNP. At alam ko sa ibang mga areas natin ay patuloy pa rin umiikot ang ating mga PNP. So dito sa Central XO, kailan yung recent na ng PNP po? Assistance? Sa Facebook ba? Doon sa inyo lang na-edit. Barangay lang. Nung Webes, so active sila. Sa Arana po, Sabi ni Kuya araw-araw naman. So sa Pag-asa, araw-araw din. Sa Exodus, twice a week silang nagpupunta. Okay, so kumbaga kung sa iba araw-araw, ang Exodus ay twice a week. At ang atin, everyday sila. Kaya pagdating ng August, medyo na tayo daw mo sila. Kaya gabi nung sabay sa sige po. So yan, para at least alam po natin yung yung regular na ikot o monitoring ng mga PNP sa atin at kung paano rin nila kinukuha yung mga datos na mga na-acquire din natin sa servisyo ating ginagampanan. Kasi sa ating mga hepe, aware tayo na kinukuha tayo ng mga impormasyon ng ating mga blatter logbooks, na mga natukuha po natin na reports. Yan po ay kinoconsolidate ng ating PNP. Tama po ba? Pinipicture nila yung mga logbooks. every week. Meron. Opo. Sa ibang areas po natin, hindi sila kumukuha sa elite. Sa Pag-asa, Wala po. hindi rin. Sa Exodus, Sa atin, nandito tayo nag-duty. pinipicture nila. So,
Kagawad bro, isa po ito, pakinote na lang po. No? Isa ito sa dapat na nire-raise natin sa kanila na apat na portion, apat na samahan ng BPSO ang meron tayo sa ating barangay Santa Ana. Baka akala nila, Central lang, tsaka Exodus ang nagkakandak ng mga blood reports and nag-coordinate, nag-initiate po ng mga harapan dito. So lahat po, pati elites, pati hepe po sa Pag-asa ay nagkakandak din po noon. Ano po? Sige po. Next po. Ito rin pong BPOC natin ay isang information gathering mechanism. So sa pamamagitan po ng ating regular na pag-uusap-usap, pag-meeting, ay ma-arrange po natin yung mga impormasyon na dapat nating nalalaman ng bawat isa. So, number one na rin na positive na information gathering, yung pagbibigay at pagbabahagi ng best practices ng inyong lugar. So, yung mga magaganda gawain na nakikita po natin na nakatutulong sa inyong pagsaservisyo, maganda endorse po natin dito mamaya sa open forum. Nang sa kaya, maging aware ng bawat isa, baka sa lugar nila, applicable din yon. Kasi lagi po natin iisipin sa bawat area natin, hindi naman pare-pareho yung araw-araw nating problema. So, katulad sa Exodus, ang araw-araw na problema dyan, yung concern sa basura. Sa Pag-asa naman, kailangan yung roving talaga, operation, yung mga nakatambay. So, ganun din po, iba't iba. Pero, bagamat iba't iba, pero kung paano natin tutugunan o tutukuyin yung solusyon dun sa mga kaso na iyon, ay malalaman din natin sa pamamagitan po ng mga i-raise na mga best practices ng ating mga kasama. So, gamitin po natin itong forum na ito para ma-improve po yung ating sarili at syempre, maibahagi po yan sa mga kasama po nating nanunungkulan sa ating ground level. Okay po ba yun? Parang hindi. Yes po. Okay po. Sige. Okay, next po. Ito po yung actually lagi ko tinatanong kasi nung nakaraang administrasyon ni Cap Joey, naalala po ninyo, regular tayong nakapagkakandak ng census. Tama po ba yun? Kagawad po siya, pakicorrect po ako. So, noong panahon ni Cap Joey, kayo po ay nakapag-census regularly. Tama po ba yung taon-taon yung ginagawa? Opo. So, kasama po yan sa tungkulin talaga natin na ma-establish at ma-maintain yung profile ng lahat ng residente ng ating barangay. So, hindi natin pwedeng sabihin na, hindi po kasi taga rito sa atin yan, bagong migrate lang, bagong lipat. So, kumbaga, mali yung ganung pagtugon sa mga concerns. So, kunyari, may nagawa yun, bagong salta, hindi nyo kilala. So, tas tutugunan ninyo na hindi nyo kilala. Mali po yun. Kasi, number one na function ng BPOC bilang kayo ay mga kawani natin na nangangalaga po ng kaligtasan at kapayapaan sa ating area. Kailangan, tayo po ang mamumuna para ma-inventory yung mga kapitbahay po natin sa ating lugar. Kaya nga po tayo may mga kanya-kanya mga hepe, may mga kanya-kanya mga admin, pagtulong-tulungan po natin na ma-monitor at ma-establish yung mga profile at pagkakakilanlan ng bawat kapitbahay po natin sa ating area. At kailangan lang naman natin po dito pangalan, address, marital status. Yun lang po. Hindi natin kailangan ng contact number Kasi itong mga pag-collect po natin ng impormasyon na ito ay exclusive lang din po para sa ating barangay. So hindi rin namin ito pwedeng ibahagi sa iba dahil tayo po ay saklaw ng Data Privacy Act. Lahat po ng mga datos na nakukuha natin para sa ating pagsaservisyo sa ating barangay ay kailangan para sa pang-barangay purpose lamang. Maliwanag po ba yun? So, i-craft po natin kung paano po natin magagampanan yung pagmamonitor at pagsisensus ng ating bawat area. Siguro gagawa po ako, kasama po ng ating mga kasamang council, ng guidelines kung paano natin i-execute yung pagsisensus natin. At sa lalong madaling panahon, pwede po natin yan simulan na. Sige po. So kung may mga initial na kayo na mga nakikita at tingin nyo naman kaya nyo nang i-implement sa inyong area, pwede naman na po. So, kailangan lang yung mga importanteng detalye na pangalan, address, tsaka yung marital status. Actually, yun lang ang nakalagay doon sa local government code. So, pang-lima, monitor and check the nefarious activities of criminal elements. So, criminal elements, hindi po yan
hindi po yan limitado lamang sa nakaw, sa rape, at sa iba pa. Yan po ay saklaw din yung mga drug-related activities. Kasi kaya nga nakalagay, monitor and check. So, again, ito po ay ang implementation po ng mga ganitong operation ay under po ng PNP. Tayo po sa barangay, sa ating mga BPSO, ay ine-encourage na i-monitor at i-check. Okay? So, kapag gusto po natin na may operate, gawan po natin ng plano kasi alam po natin ang mga gagamitan po natin ay limitado sa batuta lamang. Tama po ba? Meron po ba dito may daladalang gamit? Ayun yung sumagot Wala po. Okay. Basta lang, basta. Wala. Batuta lang. Okay. So, dahil po, ang pagkakasa po niyan ay para sa mga PNP at sa mga authorized person lamang. So, meron pong mga permiso na kino-comply bago po tayo magkaroon ng mga gamit. So, kaya, hindi po natin isasangkalan ang kaligtasan po ng bawat isang mga tanod natin. Sikapin po natin na may mga kasama tayong mga PNP personnel, uniform personnel, na kikilos po, lalo na sa mga operations po ng ating barangay. Okay po ba yun? Malinaw po ba yun? Sige po. Kasi baka po, syempre, gusto talaga natin na sugpuin yung mga kriminalidad sa ating barangay. Kaya lang, ang ending, ayaw po naman po natin na yung kaligtasan at kalusugan na po natin na maapektuhan. Okay po ba yun? Sige po. So next po, identify barangay constituents with strong defiant behavior for referral to appropriate authorities. Example ko po yung badak. So, may mga family members, may mga kapitbahay na medyo sa droga, so medyo naluto ang kaisipan, gumagawa ng hindi magaganda, nagsasalita ng hindi magaganda, in short, nakakabulabog po sa komunidad. So, ito po ay nilapit natin sa barangay. Sa barangay. At pinatawag po natin si Badak kasi kapag po ganyan related, yung may mga mental disorder, due to drugs or other substance, yan po ay pwede natin i-refer sa Badak. So, ang ginagawa po ng ating Badak, ina-assist po ang ating pamilya. Siyempre, number one, i-identify po muna natin. And then, i-refer sa appropriate authorities. Sino ba yung mga appropriate authorities? So, i-refer po ng ating Badak sa CIDG, sa PIDEA, sa PNP, sa MADAC, para po magawa ng report, ma-validate, ma-assess kung saan ba siyang sektor mapupunta. So, may mga ibang cases na sa mental na pupunta, may mga ibang cases na sa rehabilitation na pupunta. So, iba't iba po yan. Basta ang mahalaga, tayo po ay pumasok sa tamang proseso ng paglalapit po at pag-identify po ng ating mga kabarangay na yun nga, may mga kakaibang behavior na nakakagulo po sa ating mga komunidad. So, kailangan po, ito po ay i-refer natin sa appropriate authorities at ang appropriate authority na po na yun, ang tutulong po sa atin ay ang ating Badak. So, malinaw po yun? Mga hepe, malinaw po? Tagaman bro. Okay, so tulungan po kayo ni Jello. Okay, so sa ating mga hepe, i-raise po natin sa ating admin ng ating BPSO nang sa gayon, sila po ang mag-coordinate with Badak. Kasi lagi nyo iisipin na yung mga ganyang cases, bagaman medyo nakakaabala talaga sa ating mga magkakapitbahay, i-maintain pa rin natin yung confidentiality ng tao. Kasi number one po yung privacy ng ating mga kabarangay. Kasi hindi po ganun kadali na basta tayo dadampot nang wala pong proper na procedural. So kailangan meron tayong itinalaga sa atin na steps, yan po ay ating gagampanan. So still, mananatili yung confidentiality, mananatili yung privacy ng identity ng tao at ganoon din po ng mga pamilya na nagre-refer sa kanilang kapitbahay. Para rin po sa kaligtasan ng mga nagre-refer. Kaya lagi kong sinasabi, kapag ganyan, confidential, pag ganyang usapin, ay pang atin-atin lamang po. Hindi po natin dapat yan pinapost sa social media o
kinukwento sa ibang mga kapitbahay na, syempre, pagka nandito po tayo sa tungkulin na ating ginagampanan, barangay po tayo. Ngayon, kapag ka nasa labas, huwag na po natin ibahagi yung mga impormasyon na nakukuha natin dito sa labas dahil ito ay dapat po na tutulong-tulungan lang dito sa ating barangay. Malinaw po ba yun? Yes po. Sige po. Salamat naman po kung ganun. Si Jello po, gusto ko lang din bahagi sa inyo na naka-5 na ba? 4 na mga enrollment. Naka-6 na tayo ng mga enrollment sa rehabilitation at sa mental hospital. So, meron na po tayong mga clients na mga na-refer. 8 kung kasama sa medical. 6 sa rehabilitation, 2 sa NCMH. So, meron na po tayong mga nare-refer. So, actually, ang ating barangay, ang ating MADAC ay pinokomment po ng ating MADAC dahil nga po doon sa mga nare-refer natin. Kasi hindi madali, napakatagal ng proseso. Pero dahil nga po nakikipagtulungan ng ating barangay, nakikipagtulungan yung pamilya noong nung ire-rehab na personnel, ay madali po natin natutugunan yung mga proseso na ating dapat na ginagawa. So, to continue, maintain continuing dialogue, close coordination, and rapport with the higher POC, Peace and Order Council, and Law Enforcement Unit. So, ibig sabihin, kailangan daw po ay regular tayo na nakikipag-ugnayan sa PNP, ano ba, BFP, Army, ano pa ba yung mga Law Enforcement Unit na dapat po natin na PIDEA, PIDEG, CIDG. So, yun yung mga law enforcement units na pwede po natin ng mga mahingian ng mga advices o malapit po natin yung mga concern na hindi natin kayang ayusin dito sa ating barangay. Sa kanila po tayo lalapit. At next po, monitor, coordinate, and supervise operation ng lahat ng community-based anti-crime movements within the barangay. So dito po papasok ang ating mga katuwang mula sa PICAG at sa FCCW. So sila po yung mga tinatawag na operation of all community-based anti-crime movement. So sila po yung ating mga force multiplier na katuwang po natin. Sila po ay volunteer lamang. Wala po sila kahit anong honoraria o ganansya at ginagawa lang po nila yung kanilang tungkulin bilang pagbibigay ng karagdagang assistance sa ating barangay at sa iba pang mga law enforcement unit. Tama po ba? Okay, so sila po ay nananatiling volunteer up to now, kaya ang pag-monitor at pag-coordinate at pag-supervise at pag-suporta sa kanila ay kailangan na regular nating ginagawa at mini-maintain sa ating barangay. So, sa ating admin, sa ating XO, sa ating mga hepe, pwede po nating ma-check pa sa ating community kung meron pa tayong mga community-based anti-crime movements. Kung meron pa tayong iba pa na hindi pa natin naiimbita sa ating barangay na magpa-accredit. Katulad ng Eagles. Ang Eagles yan na hindi pa accredited. Yung kila Brad Henry, ay kay Enrique. Hindi pa accredited ng barangay yun eh, no? Wala pa. Cards. So, sa pag-asa, dito, sila, ang MTFPO ba kasama na? MTFPO, kailan mo yun, Giovanni? Hindi pa accredited. Yun, pa-accredit din natin. Sino pa ba ang mga taga rito na hindi pa accredited? Sa Exodus, kayo lagi? FCCW. Hindi, okay naman po ang FCCW sa akin. Wala problema. Ha? Sino yun? Pinasir na ako. PCAG. Pickup? Sino pickup? Peace Community Action Group. Hindi isang G lang. PCAG. So, ano pa? So, sa inyong mga lugar, i-identify na po natin yung mga task force multiplier na gumaganap. Kasi pwede po natin sila ma-incorporate dito sa ating barangay para maisama po sa ikot, sa roving operations at sa mga duties po natin sa ating mga outposts. So, walang problema po. Kapag sila i-accredited na, i-oath po natin sila at syempre, susuportahan din po natin sila sa ginagawa nilang duties sa ating barangay.
So, ang ano lang siguro, kung yung iba hindi pa sila aware na pwede pala sila magpa-accredit, magkaroon ng recognition sa barangay, hikayatin po natin sila na gampanan yun. Kasi isa po yan sa responsibilidad ng bawat organization, organized group, na kilalanin ng ating barangay, kilalanin ng pamahalaan, kilalanin ng PNP, para sila po ay official na kasama sa listahan ng mga gumaganap po sa roving operation ng ating bayan, ng ating barangay. So, i-endorse po natin sa kanila yung requirements sa ating secretariat para sa accreditation po ng ating grupo at samahan. Next, pang-siyam, kailangan po natin i-assess periodically ang mga prevailing peace and order situation ng ating barangay, mag-submit ng report at i-include sa assessment ang situation report ng mga illegal gambling with appropriate recommendation to the higher level Peace and Order Council. Sa mga ginagawa po nating mga roving operation, sa mga duties natin, syempre meron tayong mga nakakaharap talaga na mga hindi magagandang gawa. So, yung mga illegal gambling activities, nakalagay dito. At syempre, huwag natin kakalimutan, yung mga ngayon ay nagpo-proliferate ngayon sa ating barangay, yung mga malawakang nakawan. Tama po ba? Sa mga areas po natin, nakawan po. Number 1 ngayon. Pangalawa, yun nga, yung mga hindi talaga magaganda nangyayari, katulad nung sa Arenda. Yung meron tayong casualty na isang batang babae. So, nakaka-alarma. Nakaka-alarma yung mga nangyayari niyan. Pero, kung tayo ay makakagawa ng mga hakbangin para ito ay maiwasan o para mas makapag-craft pa tayo ng mga programa o polisiya para hindi na sila makagawa o maulit pa yung mga ganong gawain. Although, nung nakaraang nahuli yung suspect noong ating casualty na yung bata na yun, sinika po natin talaga na ikutin yung mga tanod at mga council natin ng ating mga poroks. In-import sa kanila na gawin natin proactive ang ating tungkulin sa ating barangay, lalo na peace and order. Sabi ko sa kanila, sa mga ganitong pagkakataon na may mga reports sa mga nawawalang bata, nawawalang mga estudyante, number 1, kung nakita ninyo na ang nawawalang report na iyon ay sa purok ninyo, puntahan nyo na. Huwag nyo nang hintayin na lumapit yung barangay, lumapit yung pamilya para magpa-blatter. Kasi unang-una, ang unang aalamin natin, ito ba ay totoo o ito ba ay fake news? Kasi kapag fake news yan, kawawa po ang barangay natin. Kasi napakarami ng mga kaso na nagpo-post sa social media, although hindi naman talaga official na sumbungan ang Facebook o Messenger. Pero kapag sinabi na yan ay barangay sa Taana, yan ay lumang Arenda, kawawa ang barangay natin. Kasi number 1, hindi natin na-validate. So, unang-unang gagawin natin, i-validate muna natin kung totoo o hindi yung pinost sa social media. Ngayon, kapag na-validate po ng ating mga puro council at tanod na hindi totoo o fake news lamang yung pinost sa social media, gagawa po tayo ng official posting ng ating barangay page. At i-report po natin doon na under careful operation at pagkuha ng mga pag-gather ng mga important information, napag-alaman po natin na wala po katotohanan ito. Wala po doon hindi po doon nakatira yung pamilya na ito, hindi po totoo na taga-Santa Ana itong mga taong ito. So, at least maging awareness. So, number 1, awareness na ang ating lugar ay nagiging biktima lamang din ng mga ganong post sa social media. So, doon sa 4 na pinost noong nakaraan sa FB, yung nasa kaliwa, taga Santa Ana raw, pero taga Pasig, nakauwi na. Yung nasa kanan sa taas ay taga Arenda rin daw, pero fake news. Yung nandito naman sa kaliwa, yun yung batang babae nga po na namatay, yung natagpuan sa sako. Yung nandito naman sa kanang baba, yun po yung inaalam pa dahil ang huling report ay taga Bulacan. So, yun yung mga dapat po nating mga unang hakbang na ginagawa sa ating barangay bilang tayo sa mga purok tanods,
sa mga elite groups natin, sa ating mga hepe, number one talaga, alamin po natin yung legitimacy ng report. So kaya nga merong protocol na bago ka mag-post ng missing, kailangan 24 hours na nawawala. Totoo po yan. Yan po ang protocol ng PNP. Pero, hindi po natin pwedeng tanggihan yung mga tao na gustong mag-blatter sa ating area, gusto mag-blatter na ire-report nila. Lahat po yan, pwede po ninyong tanggapin kahit nga hindi nyo taga-purok eh. Basta willing sila na mag-report at mag-blatter sa ating area, tanggapin po ninyo. Ang mahalaga lang ay naging aware ang ating barangay na meron palang mga ganyang nangyayari sa ating lugar. At sana, ang ating panawagan na sana, bago pa man malaman ng PNP, bago pa man malaman ng ating NPST, ng mga elite forces natin, sana barangay muna natin na makaalam. Kasi nandito sa ground level talaga yan eh. Dito sa atin nakatira, kapag sinabi mo Tagalog Arena, ma-identify mo, purok ano, black ano, road ano. So nandiyan na lahat. Ngayon, pagka naman dito sa Central, mga magkakapit-bahay lang naman yan, magkakamag-anak. Lahat yan ma-identify natin. Ganun din sa Pag-asa at sa Exodus. Lahat yan ma-identify mo kaagad per block kung anong street po ang pangalan niyan. So, maliwanag po ba yun? Yes po. Mahirap po ba na gawing proactive ang ating serbisyo sa ating lugar? Mahirap po ba na i-identify kung tama o mali yung mga post na ginagawa sa atin? Hindi po. Kaya naman natin napuntahan eh. Basta may detalye, may pangalan, may address, kaya natin tukuyin at puntahan. Tama po ba? Ayan. So sana, maging awareness din sa atin na meron tayong magagawa. Bago pa man mangyari yung hindi magandang gawain, meron na tayong initial na magagawa. Nang sa ngayon, sa ating reporting, ay hindi tayo nagkulang. Lahat yan ay ginampanan natin, lahat ay tinugunan natin. At kahit tayo ng mga taga-ro, nagkapit-bahay natin, alam natin kung ano ang malagang nangyayari sa ating area. Amen po ba? Amen. At panghuli, number 10, perform such other function which may be assigned by the POC, yung Peace and Order Council. So may mga iba't ibang function na itinatalaga sa atin. So gusto ko lang ibahagi sa inyo, katulad nung ipinahagi sa atin itong nakaraan lamang dahil sa malawakang pagnakawan. So gusto ko ibahagi sa inyo na through kay Admin Rodel de la Rosa at kay XOL Mercado, ang ating Barangay Santa Ana ay pinag-establish ng isang satellite outpost sa Highway 2000 Phase 2. Sa kadahilan ng 3 beses nang nananakaw yung wire ng street light na kinabit ni Mayor Alan. 3 beses na. Hindi magkano lang yung wire na yun. 1 kilometro po yung haba na yun, 2 balik pa yun. So lahat ng yun, nanakaw. 3 beses na. So ayaw na nila pumang-apat. Kaya hinihiling nila na sana ang barangay din, bagamat tayo naman po ay nagro-roaming dyan sa area, ay pauhan na natin. So, ilang weeks na po tayo, EXO na 2 weeks na. 2 weeks na tayo nakapag-establish. Kung mapapansin po niyo, pagkadaan kayo sa Highway 2000, malapit sa gate po ng Greenland Phase 8, nandiyan po yung tent natin, hindi po natin inaalis yun. Yun po yung ating checkpoint. Naglagay po tayo ng through kay XO, naglagay po ng mga checkpoint barrier para talagang magme-minor yung mga sasakyan, yung mga motor, yung mga bata na mga dumadaan dyan pagka oras ng gabi. So, malaking bagay na na-identify at kung may gagawin man silang hindi maganda, sila ay nabubugaw na. So, malaking bagay po actually yung itinalaga sa atin. Bagamat mahirap kasi alam naman po natin na kada duty po natin, ilan lang po yung tanod natin? 6. Tama po ba? 6 ang personal natin. Pero, dahil nga po ito ay direktiba ng ating pamahalaang lokal, tayo po ay pinabaan din ng mga task force multiplier, mga task force ADL. So kahit nadadalawa yung tanod na naroroon, pero may 8 task force multiplier, malaking bagay na po yun para sa safety ng mga kasama. So kahit kayo, pwede po ninyong igutin, makikita po ninyo na this oras ng gabi, hanggang madaling araw ng alas 4, anong duty po ninyo doon next on? 9 to 4 a.m. So 9 p.m. to 4 a.m. meron po tayo naka-duty doon para na maiwasan yung mga ganun. At number 1, na nakukuha natin doon sa checkpoint na iyon, yung curfew. Dapat niya talaga. Curfew. 2 beses na. Dapat tayo may curfew. Mga kamatang limang siya Kapitan. mga kamatang hindi contest na rin.
So, Yun. So, gusto ko ibahagi sa inyo na ang barangay po natin ay talagang sinisikap na mapagtibay o mas mapalakas yung ating pagtugon po sa mga curfew hours. So, meron po tayong ordinansa, resolution na ipinasok ng ating Nayang Sanggunian ng pagpapa-implement, strict implementation ng mga curfew hours. So, ang mga minor de edad na lumalabag sa curfew ay maaari po natin imbitahan dalhin po sa ating barangay. At hindi po sila makakaalis ng barangay kung hindi sila susunduin ng kanilang mga guardian o ng kanilang mga magulang. So, hanggang umaga sila naroon, hanggang tanghali, kung walang susundo sa kanila, hindi po sila makauwi. Yun po na lang ang pwede nating penalty sa violation po nila sa ating curfew hours. Kasi hindi po Sa pwede Dolores may ganun naman. magbigay, May curfew magpataw nga sa ng Dolores. community service na ngayon sa ating mga minor de edad. Bawal na po yan. Actually, kahit mga adult, bawal na po magpataw ng community service. At lalo na pagka minor de edad, ay syempre, alam naman po natin ang karapatan ng mga Kasi bata. Pero, kahit sa alam po poblasyon, natin ang yung karapatan kunyari, ng mga minantay, bata, minakart, lagi dati po sa natin poblasyon. papaunawa sa kanila yung Sunduin. bigat ng kanilang violation sa ating barangay. Para nang sa gayon, hindi na po nila ulitin at ganoon din po yung paalala natin sa mga magulang o guardian na susundo sa kanila. Na once na maulit yan, talagang sila na yung pwede na po natin kasuhan. Ang pwede natin kasuhan ay yung mga magulang po na nasa legal age. So, meron po talaga na kaso. EXO, may concern ka? ano po pwede natin i-engage sa mga bata? Ano po pwede i-engage natin sa mga bata? Meron po doon sa ating ordinansa ng curfew. Paki-verify po natin doon. Meron po tayong ordinansa ng mga pinamigay ng munisipyo. Kasi ang resolution po natin, hindi na tayo nagkandak ng resolution kasi kasama po tayo sa ordinansa ng munisipyo sa functions and implementation ng curfew hours. So meron po itinalaga sa barangay na pwedeng gawin. So nakalagay po dyan na pwede po ang mga magulang, negligence po yan, EXO, negligence sa mga. Sige po. So, yung usaping curfew, pagkapat medyo mahirap, pero siguro, Tama ito yan. na lang siguro yung isang paalala din sa atin, ang mga bata, pagka mga nananakbo, kasi gusto ko lang ibahagi sa inyo, merong instance before pa, hindi ko alam kung term pick up Joey, pero may nag-report sa akin na merong kabataan na na-aksidente sa paghahabol po ng tanod. Naalala po ba ninyo yun? Actually, kilala ko yung pamilya, yung magulang ka, ko sa simbahan. Pero ayoko na maulit. Pero, isolated case naman siya. Hindi talaga natin inaasahan talagang yung bata, siguro lasing, nakamotor, na pressure siguro sa dahil sinusundan ng patrol, bagamat mabagal naman yung patrol natin kasi hindi naman tayo para talaga sa mga ganun. Pero, nataranta yung bata. So, iniharurot yung motor, sakto may ginagawa dyan yata sa may Maria Clara. May mga nakausling bakal, hindi naayos ng kontraktor. Doon po nadali. So, namatay po yung bata. So, may mga ganong instance na i-consider po natin na siguro pagka nasita, kung may mga cameras po tayo doon sa actual na i-imbita natin sa kanila sa barangay, maganda sana kung may mga picture talaga. O kung may video nga, i-record natin . Pero kung ang bata ay talagang humarurot ng siguro, huwag na nating habulin. Pero kung meron tayong naka-duty doon sa dulo, radyoan na natin, may dadaan dyan na kapag timbre-timbre na. Yun ang pwede po natin gawa ng pamamaraan kung paano po natin i-incorporate yung coordination po dito sa ating BPSO. Dahil sa pamamagitan po ng coordination po natin ay mapapagaan ang ating trabaho plus talagang maipapahagi natin sa community kung ano talaga yung dapat natin i-implement. Malinaw po ba yun? Pinahagi ko lang sa inyo para hindi mangyari po sa atin kasi ayaw naman po natin na ang kapalit ng ginagawa po natin, buhay po ng ating mga nasasakupan. So pangalagaan pa rin natin yung kaligtasan, pero syempre, bigyan pa rin natin ng konsiderasyon yung mga ganon. Pero sa mga kabataan po talaga na lalo na yung mga naglalakad lang, ipitahan po natin sa barangay. Wala pong bawal doon. Mas maganda po na ipinapaalala po natin sa kanila na meron po silang
tungkulin, meron silang responsibilidad kahit na sila ay minor de edad na pangalagaan ang kanilang kaligtasan at kalusugan. So tayo sa barangay ay ini-implement lang natin yun, hindi para sa atin, para rin sa kaligtasan nila. Amen po? Amen. So, yun lang po yung 10 na nakapaloob sa Churches and Function mula po sa ating executive order na ipinalaga sa atin. At nais ko po na ibigay na sa ating magsalitain muna natin si Kagawad Boss. Sige. So, bigyan po natin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe ang ating chairperson ng committee ng Ticket Order ng ating Barangay Santa Ana. Kagawad Boss Calderon. Maraming salamat po sa lahat po. Lalo po sa ating punong barangay, Kapitan Mayor na Jojo Calderon, sa ating mga kawani ng ating barangay, lalo po ng ating admin ng BPSO, Pinabilang niya ngayon. Rosie La Rosa, sa ating lahat po ng hepe ng BPSO at expo natin, yan. At mga admin ng ating bawat purok. And iba po mga bisita po natin, si Sel, magandang hapon po. Sa ating badak. And sa inyo po lahat, baka wala po ba kami sa pick-up, yan. Kay Tatay Ernie. Sa nakita ko po na ginagawa sa pagkalang po natin, sa tungkulin po natin, kay Ate Dali, yan. Tungkulin ng bawat isa ng ating mga gumaganap sa official order. Kaya nakita po natin yung pagkasakripisyo ng bawat isa para matugunan po natin ang pangailangan ng ating mga kabarangay. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat po. Patuloy lang po tayo mag-ingat sa lahat po ng ating mga ginagawa o mga ating pagtupad sa tungkulin natin. Patuloy lang po tayo ingatan po ninyo yung mga sarili. Alam naman na po natin na ang barangay, ang ating mga purong barangay, ang ating mga sambulan at ang siyam na sambulan barangay sa ating pagkisutana. Kaya gumagawa naman po ng mga bagay na lalo po yung pangangailangan ng ating mga bawat kawani, ng ating mga ilig, ating mga striking force, kung ano po yung mga kailangan po nila, lalo na po sa pagganap nila sa ating mga serbisyo. Alam ko marami pa po mga pakulangan ng mga kagamitan para po sa ating mga kawani, ay pinipilit po natin na ito'y matugunan at maibigay po natin sa tamang panahon para po magamit nila. Yan po. At mamaya magkaroon pa ng mga usapin tungkol sa mga kagamitan, mga gamit ng bawat isa, ay makapagdadagdag na rin po tayo ng mga gusto po natin na pwedeng nandiyan naman po yung ating chairman ng Peace and Order at tiyak ko na tutugon agad ang ating punong barangay doon sa mga kahilingan at pangailangan ng ating mga nasasakupan na tumatayo bilang sa paggalap sa ating peace and order situation sa ating barangay. Bilang po at maraming salamat po sa inyo. Thank you sa ating kagawad Boss J, ang ating chairperson ng Peace and Order. So, sunod po natin, ingatan po natin ng pagkakataon para maipahiyag yung mga updates o yung mga programa at polisiya na ating tuloy-tuloy na in-implement sa ating barangay. So, tinatawag po natin ang admin ng ating BPSO, kagawad Kuya Tol, Bro De La Rosa. Hello. Good afternoon po sa ating pong kapitan Captol. Ninyo, Calderon, congrats po. Sa ating pong peace and order, Chairman, Honorable Kagawad, Boss J. Calderon, magandang hapon po sa ating pong mga admin, sa lahat po ng mga nandito, mga heads po ng eskwelahan, sa po ng mga bawat purok at mga deputies
ayun na po ako para. So, nung Monday po ay umattend po kami ng Municipal Public Peace and Order Council ng ating kasama dito si XO Sir Mercado, at the same time yung hepe natin si Sir si Happy Merlin, no. So base po doon sa sa report po ng PNP, malungkot pong ibalita sa inyo, ang Barangay Santa Ana po ang may malaking crime rate, lalo na po sa Lupang Avenida at Broadway. Nandiyan po yung mga shooting incident, tapos yung drug-related na mga crimes. At the same time, yung pong naging viral na bata na naging sinakon. So, yun po, dumating pa po ang ating DILG, Secretary Benar Avalos, doon po sa area. Pati rin po yung Regional Director ng PNP na sa Kalamba, yung isa po yung ating pong general, ay dumating din po sa area, no, together with ang ating masipag na kapitan, kapilin. So, base po sa report po nila, is may mga area po kasi tayo doon sa area na adjacent po sa sa Pasig. So, madali po silang nakakatalon doon sa area ng Kenneth. Ayan, tapos doon sila gagawa ng tapos ng illegal activities at tako ulit sa Pasig, no? Ngayon ang floodway ganun din. Ang floodway po kasi ay adjacent naman po sa Cainta. So may mga illegal activities na mga hindi naman taga sa atin na tumatalon din sa area ng floodway. So yun po yung problema natin. Pero sabi nga po ng PNP, ang ginawa po kasi ng PNP, naglagay po sila ng mga stationary ng mga PNP personnel natin sa bawat area. So, meron po tayong tigdalawa kaptol na mga PNP personnel sa area na nagiging katuwang po ng mga tanod natin sa pagrurubing at pagsita. Minsan, nung isa nga po, i-report ko na rin yan sa ating sa Pro 8 ay sa rubing po nila ay nakasita sila ng merong dalang gamit na 45 na baril. So yun, so isa sa mga accomplishment ng Pro 8. At the same time sa naman po sa Ariel naman ganoon din. At marami pong marami silang mga accomplishment. Ang Exodus ganoon din. So, marami po obligation sa BPSO na kailangan talaga matugunan ng mga BPSO personnel natin sa tulong ng ating Peace and Order Chairman, Honorable Kagawad Boss J, saka po ating mahal na Kapitan Kapleng. So, hindi na po papahaba ang sa akin po, mapagbigyan lahat, makapagsalita kayo. Kung ano man yung mga concern at doon ang ko babalik sa open forum natin. Salamat. Kaya wala po natin ang ating admin, administrator ng ating overall BPSO ng ating Barangay Santa Ana. So, siguro, para dire-diretso na po tayo, yung mga ibang katanungan na hindi natin kanina na ipaliwanag, siguro sana lumabas na lang dito sa gagawin po nating open forum. So, lahat po ay bibigyan po natin ng pagkakataon, tatawagin po natin para i-raise po yung mga concern ninyo. At sa ating secretariat, Ma'am Annie, paki-record na lang po din lahat na. So, sige po, simulan po natin ang ating open forum. Para sa ating pangatlong bahagi, sino po gusto magsimula? Gusto nyo ba tawagin ko na lang yung attendance? O, sunod-sunod na lang. Dito na lang po kay Sir William. Simulan po natin mula po sa sector po ng ating schools. Sir William, baka may katanungan kayo o i-release na concern? Dito pa lang, patuloy po natin. Okay naman po. So, doon po sa ginagampanan po ng ating BPMO at ng ating BPSO dito sa Central, okay naman po kayo doon sa implementation po ng ating one way, and then may English egress. Meron
meron tayong location para sa sundo ng mga bata. So, okay na po yun. So, okay sa mga magulang, okay sa mga guro. So, palakpakan naman po natin ang ating mga BPSO, ang ating BPSO na ayan. So, tumutugon po doon sa concern. Actually, bago tayo umalis sa school sector, gusto ko ibahagi sa inyo yung naging concern po ng Manuel A. Santos. So, hindi ko lang kung naibahagi po sa inyo, pero inimbitahan tayo, bagaman ito po ay nasa Barangay San Juan, pero yung mga mag-aaral kasi ng Manuel A. Santos, may mga ibang Pag-asa, ay si Admin Eva po yung kasama ko doon, yung Bausi, tsaka sila Kuya Butch. Ang mga taga-MI, minsan mga nag-aaral, nakatira sa Pag-asa at nakatira sa Exodus. So, may problema sila, lalo na mga ano na kasi medyo napupusok na yung edad ng mga bata ng MI. So, may mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng campus. Siyempre, hindi naman sila doon magbubugbog kasi bawal eh. Ma-expel sila sa school. So, ang nangyayari, may asaran sa loob ng campus, pero sa labas ng school, doon na po yung abangan, doon na po yung mga nagtitrip sa mga kapwa, mga students. So, yun yung gusto rin natin i-address. Kung meron tayong concern na gano'n, actually maganda ma-erase din po natin. Kasi may instance po talaga ng mga maker ng mga gamit, may patalim. Actually, may nabalinahan pa tayo, meron dalang estudyante, may dalang baril. Estudyante, may dalang baril. So, ngayon naman po ay nai-report naman ako sa PNP. So, sana na-i-address po natin yung mga gano'n kasi number one po, lalo na sa area ninyo, may mga eskwelahan. Ayun na po yung pwedeng mag-suggest sa mga school kung ano yung mga kung meron silang concern, pwede patuloy ng barangay para may nakit natin make-up o kaya sa community supporter o sa ating admin at makapulong-tulungan po natin. Na sana dito sa ating barangay sa Tana, walang maging ganong issue. Okay po? So next po, tuloy po natin, wala naman po. So, sunod po natin na hinga ng concern, suggestion, o advice, yung mga tutulong po sa lugar ninyo, sa mga personal ninyo, i-open na po natin dito sa ating area. So, mula po sa Pag-asa, Hepe Bunshan sila. Magandang hapon po sa lahat. Ang concern ko lang po nung Cap, doon sa sinabi mo about doon sa mga estudyante natin sa MI, is nakipag-cooperate na po ako doon sa EDL natin. Sa kabila kasi meron silang outpost. Tapos minomonitor na natin yung sa atin na pong area, liko na lang sa Pag-asa. Yun lang po ang pinapamonitor ko sa ngayon kasi paglabas po natin doon, hindi po tayo pwedeng magkialam sa Magta kasi sa kabila, sakop na po ng Sandukan. Kaya ang minomonitor namin, yung mga tambay na estudyante, yung dito papuntang Pag-asa, sa malapit sa may peryahan. Yun lang pinapamonitor natin dyan. Saka isa pang concern siguro natin dyan is yung mga ano rin ang matanong natin is yung flashlight po paggabi. Kasi kulang na kulang po tayo sa dami po sa flashlight. Saka sa mga batuta, walang problema. Meron naman tayong mga batuta. Flashlight saka sa mga kung ano mga gadget na kailangan natin. Yan lang po siguro kailangan ng Pag-asa. Sige, thank you. Wait lang po, kay Nilo. Tanong ko lang po, Hepe Coach. Yung pag-deploy po ninyo ng outpost dyan sa boundary ng tulay ng Barkadang Bridge, tama po ba? Nag-establish po kayo ng mga doon pagka-uwian po ng mga estudyante? O hindi? Kalian na lang po, monitoring po. May tanong po tayo. Ayun, naglalagay kayo doon ng tanod. Anong oras? 6:30 po po student. Yun yung labasan. Yung pasok na estudyante, anong oras? Pagkamaga kasi alas 4:30. May nakaship na 4 AM. Ayun. Nakasama na sa Ayun. So gano'n na lang din po siguro. I-anticipate natin yung pasok. I-anticipate po natin yung uwi. Kasi number one, baka mamaya, syempre, doon naman sa kalsada mag-abot kahit na pasokan pa lang, talagang maiinit yung mga estudyante. Tsaka syempre, yung sila ay makapasok ng maayos sa kanilang eskwelahan, malaking bagay po yun. At least sa scope ng area po ng Pag-asa, safe po yung mga bata na nakapapasok at nakauuwi ng tahanan. Okay po ba yun?
Ngayon, pagtawid ng Papapantay tulay, type six. yan naman po ay in-incorporate po ng ating council ni Consi Pablo Pag sa task force multiplier. Kasi nga, ang Barcalan Bridge, kanino daw? Kasi parang ang nangyari nga, West Pag nakapasok na sa loob, Philippine sa Sea, labas West na and namin East, yung eh. Pero pag makita yung ano doon. So, kanino ang gitna? Sino ang magbabantay doon sa gitna ng bridge? So, pag sinagot naman po ng pamahalaang bayan na ADL or MPSD ang mag-duty po doon sa ibabaw po ng bridge. So, para aware po tayo, no? So, kapag kalabasan ng pasukan, may makikita tayo mga personnel doon para nga hindi doon sa gitna magpang-abot yung mga yung East and West gang. Parang ganun po ang nangyari sa MI. Away po nung taga-East Bank, away nung taga-West Bank. Sige po, next po natin, Kuya Nilo Maranza. Magandang hapon po, kagawad Boss J at kagawad Ronald, lalo na po sa lahat ng mga hepe po. Ang dami pong problema sa Arinda Cup. Kung isa-isahin po, baka umagapong po tayo. Pero ang una po, yung mga minor, pag nahuhuli namin, gusto ko pong itanong na po, bakit pag nahuhuli namin, dadalhin sa Bausi, ay ayaw na nilang tanggapin, pang-purok na daw po yun. Ngayon, ang tinatanong din namin, bakit kung dalhin namin din sa purok, ay wala rin ang tawag purok, ay hanggang anong oras na po sila. Kaya lalong lumalaki-laki ang problema, kasi pag hinuli namin, papipirmahin lang, labas na naman sila uli. Kaya sabi ko, lalong lumalaki ang problema. Noong una, talagang hinabot ng umaga, may community service na ngayon wala na po. Community service pinapalinis ko, lalong lumalayan ang problema sa amin tayo, hindi nasolba. Pangalawa po talaga yung nakawan. Ang nakawan po, karang nahuhulit natin yung tao, ay sasabihin natin, ipakukulong ka namin, talagang gusto natin mabawasan. Ay yung complainant po, ayaw na tuluyan. Kaya lalong dumadami. At problema po sa mga buroktan natin, baka mapag-aralan po na. Kasi parang lahat, binibigay na lang po sa elite. Hindi ko naman sinasabi na yung trabaho ng elite pagkalahatan. Kung magtutulungan po, mabibigyan ng aksyon, mas lalong mapapagaan po. Yan po, Kap. Salamat. Thank you, Kuya Nilo. So, sinusulat ko So, yung curfew, actually maganda yung yung simulain natin nung tayo ay nakakukuha ng curfew. So, ang pwede pong mga mag-hold ng mga minors na nag-violate sa curfew hours, elite force, tsaka sa Arenda, elite force, tsaka tanod ng bawat purok. So, lahat kayo pwede pong mag-hold dun sa mga outpost po ninyo. Pwede. So, ngayon kayo, pwede po ninyong i-hold. Actually, ang curfew po kasi, napaka-critical po niyan. Tama po kayo, minor sila. Pero sila ay nag-violate sa peace and order. So, dapat sa peace and order talaga sila. Ngayon, kung medyo hands up kayo pagdating kapag curfew na minor na babae, pwede po tayong humingi ng request sa Bausi. Para kahit mga mababa dun sa ng isang person na kahit isa lang. Ilan naman silang naka-duty, kahit mga 3 sila o 4 magpababa ng isa. Para pantayan doon sa baba. At least, merong nakamonitor po para sa concerts at yung mga minors sa mga kapataang babae, mapangalagaan pa rin through monitoring po ng ating mga So, again, ulitin ko, ang curfew violation ay under PPSO. Pero, kapag alanganin po kayo, lalo na minor na babae, tawag po tayo ng Bausi. May Bausi ba dito? Wala, dapat Bausi talaga ano yan. Kap, ganito po, tulad kahapon. Alas 7 pa lang, parang nag-arayot na. Ngayon pumunta kami. Pagpunta namin, saan namin dadalhin na naman ito? Kaya napakahirap. Saan ba natin? Ang sabi ng polis, ipatawag ang magulang, by first offense, 500 hanggang 1,000, 1,500. Ngayon, parang hinuli namin, pipirma lang sila umuwiin. Ngayon, sabi naman ng Bausi, kung uhulihin nyo yan, hindi nyo naman nahanapin yung magulang. Paano natin ma-aksyonan? Kung tagatagin yun, nahanapin namin yung mga magulang, hindi naman namin po alam. Hindi na namin yung mahuli lang. Parang umiikot na lang yung ganun sistema. Sige. Actually, kaya po tayo may mga communication devices.
nag-ano dito, nag-feedback. So, kaya nga tayo may mga communication devices para mag-refer. So, syempre, number 1 naman po, kapag meron tayong mga na-hold na mga minor, syempre, ipag-blatter natin kaagad yan. Ilalagay po natin dun sa logbook natin. Inatanong na rin po natin, ilang taon na, saan nakatira, o kung sino yung mga magulang, tsaka contact number. So, yun, kunin na muna natin sa kanila yung detalye. Ngayon, kapag may talagang walang contact number, nakita nyo, taga-Purok sa East. So, radyo na po tayo sa Purok sa East. Baka po pwede patulong, meron kaming mga na-curfew dito na minor, papasyalan yung magulang, hindi po makakalabas ito kung wala pong sundo ng magulang. So, tulungan na lang. So, admins, hihingi ko po yung inyong tulong, Admin Eva, Admin Bernadette, na i-incorporate sa ating mga council, sa ating mga blocks, na kapag kami mga ganyan, lalo na pagdating sa peace and order at implementation ng curfew ng mga minors, ay tulungan po tayo dyan. At sinabihan ko rin naman po sila, ang mga puroks natin, mga outpost, pwede po sila mag-hold na kasi ang mga purok tunnel po natin, nag-roaming din yan. So may mga kanya-kanya rin silang roaming. Ngayon, pagka may nakasalubong sila, i-invite din nila sa barangay. I-hold lang din nila sa outpost nila. O ngayon, dahil nga kapitbahay lang nila, madali nilang matutukoy kung saan yung bahay po nung kung saan yung bahay ng mga bata. So, siguro nakikita ko nung kay Kuya Nilo, ay nadi-discourage dahil kulang ang suporta. Tama po ba? So, palakasin po natin yung suporta sa ating mga lugar, sa ating mga opisina. Nang sa gayon, kahit tayo po ay makapag-implement na maayos ng mga polisiya na ipinababa po ng ating barangay. So, kayo po Kuya Nilo, saan po ang holding facility ninyo? Doon sa lobby. Bukas po ba ang lobby? Bukas naman po ang lobby always, no? Alam mo, tawag naman to, pagka kailangan po, nandun naman sila waiting, anytime, pwede buksan. Oo. Kung hindi naman po, sinasarado. Siguro, pwede na naman natin buksan na 24/7 kasi lagi naman po may edit. Yung lobby lang naman yung main, may mawawala ba dun sa loob? Wala naman no? Hindi, siguro ang gawin po natin, yung desk officer natin doon, tsaka doon sa desk ng MSWD, ipatabi po natin yung mga gamit nila. Para yung lobby po natin, pwede po natin magamit na temporary holding ng mga curfew ng minors. So mapapasukin lang po doon up until such time na may sumunod na sa kanila. Okay lang po ba yun? Kasi yung tax rate, may errors na doon. Hindi, may lock naman sila sa pinto, di ba? Kung holding facility lang naman, upuan lang po ilalagay na. kung pina-opisina nila, Hindi ko pa kasi talaga dahil nga gusto ko makausap muna yung bagong palit natin na PN. Pero temporarily, kung holding facility lang, kung wala naman, Oo. na basta makakatakbo, wala na sila sa iba. Sige po. So, Sa labas, may bukas na diretso sa isa. yung nga tanong ko kung may mawawala naman. Kung wala naman, siguro pwede naman. May nangyari po nga kapay, nahuli na minor, nagnakaw ng cellphone. Dinala sa bawsi, ibinaba sa amin. Minor, hindi pwede po sasan. Wala nakalingat lang, tumakbo na. Paano namin yung pag nagasgasan yun, alang problema na natin. Kaya napakahirap talaga, sobrang ang mga gumagawa ng kalokohan sa karamihan minor talaga. Kasi ginagamit na rin mga yung mga drug addict dyan na ginagawa na nila yun ang nagbibinta, yun ang inuutosan na nila. O kaya nga dalawang gabi na nangyari na sinugod yung sinugod yung outpost na yung extension. Pagkahapon na naman ang sinugod yung 4-4 minor din yung kasamahan. Kaya nakakatakot, pero mo may dalang baril lang, granada pa na. Sabi ko na, pakahirap talaga na i-implement natin. Pag nagkamali tayo, buti ko kasama yung barangay pag kinasuhan kanya-kanyang pananagutan tayo Kaya sabi ko, dapat bigyan ng action na talaga na mga kasama. Yung mga pulis din, sana sinabi niyo ng kap na bakit yung pulis nandun sa elite na duty, kasi na-elite naman ito, nakatutulog, baka pwede yung matulog muna doon sa loob ng Parang doon na lang. Oo. Sige po.
Kasi kung holding, maliit lang din yung area na yun, lalo na kung mag-opisina ng mga PNP doon. Sige po, gawa na lang Ang namin. competition cup na yung mga talagang mag-ooperate, lahat ng mga minor na parang magkaroon lang ng takot na i-hold lahat ng mga minor, magkaroon ng competition. Siguro sa loob ng isang buwan, matatakot na yung mga minor. Para, ngayon para, pag inon na, kaya kinabukasan, wala na naman. Dapat tuloy-tuloy talaga para mayroon mga pagbago. Siguro, gano'n na lang din, i-establish na lang natin both. So yung likod, tsaka yung lobby. So maglagay na lang po kayo ng kapag kami i-hold dito doon, maglagay kayo ng isang staff po na elite sa loob. Para yung mga bata, hindi makagawa ng hindi maganda rin sa loob. At monitor nyo rin yung safety nila. Baka mamaya nagbubugbugan na pala dun sa loob. So maglalagay lang po tayo ng mga upuan. FYI na lang po na admin ko, Kuya Ryan. So gamitin po natin na temporary holding yung lobby tsaka yung likuran. Okay po. Sige, so tungkol po doon sa concern ninyo, sa curfew, kapag minors, yung coordination with Bausi, naririto po, recognize po natin ang ating Bausi Central, si Ate Lily Gomez. Tayo ka, Ate Lily, para makilala ka nila. Ayan. So, Ate Lily, ganito. So, implementation na tayo ng curfew. Ipinaunawa po natin sa kanila na ang curfew ng minors ay peace and order, sakla ng peace and order. So, ibig sabihin, ang implementing body ay BPSO. Pero, kapag ang minor, lalo na babae, pwede sila humingi ng tulong at assistance sa inyo. So, ang pwede nila po siguro na magawa from your end, maghiram ng kahit isang Bausi personnel, kahit babain lang doon sa holding facility. Para ang holding ay magkakasama pa rin. Para makikita pa rin po natin sila ron. Bausi na lang po yung pupunta para i-monitor sila. Kayo po, EXO, pwede dito sa lobby, maglagay ka lang ng upuan dyan, tapos nandun yung desk ng Bausi sa labas, para lang din ma-maintain natin na may nagbabantay sa kanila. So, holding, pero maluwag naman sila makakakilos, makakapag-CR sila. Actually, meron pa nga ng merienda. Kaya masarap pagpahuli. Hindi, syempre, merienda rin na. Kapag pa, halimbawa, siyempre, nahuwi namin yung mga bata. Ilang oras bago dapat, kasi baka mamaya illegal detention tayo, ilang oras bago mapakawalan nyo kung hindi makita yung magulang. Well, actually, hindi po tayo pwedeng maanahan ng illegal detention dahil meron po tayong ordinansa na sinusunod. Ang ordinansa po ng pamahalaang bayan ay pagka siya'y nahuli between hours ng 10 to 12 hanggang 12 na kinabukasan sila ng tanghali. Eh, siguro naman, by that time, nakakita na yung mga magulang kasi papasok pa na school yan. Diba? So, ganun na lang po siguro, iklaro po natin na kaya po naman natin ma-hold yan. Basta ginawa po natin ng paraan na ma-reach out yung magulang. Lagi po kayong maggagawa ng mga trail ng conversation. So kung i-chat nyo muna bago tawagan, iraradyo ninyo, maglagay kayo ng blatter na nabisuhan ninyo. So para lagi meron po kayong record. Yan po ang ating panlaban sa kanila. At katulad ng sinabi po ninyo na kapag nagkaroon ng ng technicality doon sa ating ini-implement, ipaliwanag niyo sa aking maigi, sa amin ni Kagawad Boss J, lahat ng ginagawa natin ay under dyan sa mga pinatutupad natin. Actually, nandito siya sa, eto po, ipapamigay po natin ito isa-isa para po yan lahat ng i-implement niyo sa inyong mga lugar. So, lahat po yan ay under ng Republic Act ng National, Ordinansa ng Pamahalaan, DILG Memorandum Circular at Ordinansa ng Barangay. So wala po tayong talo dyan. Lahat po yan ay karapatan po natin i-implement kahit sa mga minors, sa mga bata. Kasi hindi naman natin ito ginagawa para sa atin eh. Ginagawa natin ito para sa kanila. Mauunawaan nila yun, lalong higit mauunawaan ng magulang na mas ligtas sila sa barangay kaysa kung saan pa sila makita. Tama mali? Mas ligtas sila pagka nahon sila sa barangay. Tama po ba? Mga magulang po tayo. Kung hinahanap po natin yung alam natin, mas panatag tayo kung alam natin na nakahon siya sa barangay. Tama po ba? Tama. Kesa sila'y palakad-lakad sa lansangan. So, mas maganda na sa barangay, hindi sila makakagawa ng mga illegal na gawain, mahuhol natin sila, matulungan natin sila ng leksyon. Win-win po yan para sa atin lahat. Okay na po? So, doon naman po sa mga kagamitan, yung mga binanggit po ninyo, sige, nakanood po yan. Sinabi po natin na lahat mabigyan. Ngayon, noong, alam ko, nagkaroon tayo ng
nag-aroon kayo ng mga initial na rin, ng mga pinurchase sa inyong kakayanan, pero nire-reimburse natin. Pwede rin po natin gawin yun para mabilis po. Pero lalo na yung mga malalaking gamit, sikapin po natin yan na may provide ng barangay. Yung mga purok po, ay problema nila, walang mga patrol kasi flat daw, ganito. Sabi ko, bakit hindi pa vulcanize? Nagpapapulos kami, hindi naman na re-reimburse. Ano na po ang kaano doon? Kasi ang patrol namin sa ilid, dalawa lang, hanggang nagagdagan lang. Yung mga purok-purok, hindi namin magamit kasi sira, flat. Kailangan talaga mapapulganize yun at may reimburse para hindi sila tamarin. Wala ko naaalala na hindi ko binirma. Lalo na pagka-patrol. Yun ang dahilan palagi. Sira yun, hindi namin magamit, hindi kami Siguro patulong na lang po admin ko sa pag-assess po ng mga kagamitan po ng ating mga puro council and blocks at pangatada ng puro. Okay po. Oh, may bayad na yan. Bumalik na sa iyo eh. Sige po. Kasi meron kasing area sa minsan na sa atin na sa Pag-asa na nagtitinda ng mga, ibawa, pares, almost 24 hours na nagtinda. May mga bata ko na pupunta, bumili. Kasi ang katwiran lang, bibili lang daw sila na Kasi pagka hinuli namin, parang okay na ba yun na hayaan natin yung bata or ihatid na lang sila pauwi, pagbalik. Actually, yung mga ganyang dahilan, minsan lumapagtogin yan. Minsan naman, yan po ang pinadahilan nila, pagkain ng kapatid nila na may sakit, magulang nila na iinom ng gamot, normal yan. Marami tayong mga naririnig na ganyan. Pero kahit na gano'n, minors pa rin sila. Ang pwede po natin gawin dyan, i-regulate yung mga establishment. Yung mga nagtitinda. So, pakinaw na lang po, Mr. Secretary, na yung regulation po ng mga establishment, sa pwede po na rin nabanggit na rin po yung mga establishment, yung mga tindahan na nagbebenta ng alak sa minor beyond 10. Lalo na po, yung mga nagiinom ay nasa public space. Kailangan po natin i-regulate. So, bibigyan ko po kayo ng ordinansa na pwede po ninyo magamit para i-implement po ito. Tapos yung, di ba sa arenda talaga masikip. Ay karamihan, umaga pa lang nagiinom na. Kailangan po ba maglagpas na ng 12 bago namin sitayin nyo? Nakalagay po sa tarpaulin natin, bawal mag-inom sa lansangan, sa sidewalk, any public space, bawal mag-inom. Talagang sa arenda, puro, lalo sa Sabado Linggo, talagang nandun sa kalsada. Bawal pang maglakad na sa labas ng nakahuban. Walang init dyan. Bawal yung updated. May ordinance na po tayo dyan. Ipinasok po ng ating committee chairperson ng visit order. Dapat Kasi kailangan po natin ipatawag sa kanila yung responsibilidad nila bilang mga mamamayan po ng ating barangay. Kailangan nilang maging maayos, disiplinado, at tumugon sa pulisiya na pinagawa ng ating barangay. So, bawal mag-inom. Kahit na maaga pa yan, bawal pa rin. Pumasok sila sa loob ng bahay nila. Isarap nila yung pinto at pintana. May birthday? Sige po. So, ganito po, hindi ako, wala ba tayong tent dito? Wala. Pero dito yung secretary natin ng tent. Siguro gawa tayo ng waiver. Sa mga hihiram, dahil may birthday, may binyagang, may kasal, pagpirmahin natin na bawal ng pag-inom sa kalsada o doon sa tent sa labas ng kalsada beyond 10 p.m. Pero bawal din pag-inom kahit na ano. Parang kilala ko yun. Nakaka-attend ako doon eh. Kasi baka mamaya ba si Tatay na si Tado sa inyo. Kung magkakaway ka na Ang hirap kasi tayo kagaling. Pero syempre, dahil nga... Para pwede ipakita natin sa kanya. Ayaw ko, sinulungan mo ako. Kasi nagre-request natin. May kasal, may binyag, may birthday. Bawal talaga kasi. Ang sa nakikita ko po yan, yung kung mga kumanghihirap ng tip nga, sabi mo, kailangan din may waiver para maano lang natin, mabawasan lang yung time ng paggamit nila. O kung
dapat meron tayong time frame kung hanggang saan sila gagawin nila, mag-iinom nila, may time frame tayo. Hanggang lang, pero huwag yung hanggang umaga lang, hanggang naman. Para hindi ka makastorbo, kasi kung nagmatunan, magamit ang hirap natin, manghihirap na video, mula umaga hanggang gabi na. Yung ating ordinansa naman mga galatis lang, yung video, Kaya nga, sa pag-inom naman, yung video natin, Limitasyon. limitasyon din. Kasi para sa lahat yun, in general. Kasi kahit pati sa populasyon, ayun, sa populasyon dito, natin sinasabihan natin yung mga nag-inom talaga, nakakutod naman doon sa atin din sa populasyon. Ang problema doon sa ibang program na nasabi sa ating pagkakana, na talagang gagawin nila ng mga pumwesto, saka sa amin. Kasi nga, masisigip yung mga lugar. Kaya sa amin, bigyan na natin sila ng time frame. Sige po, so maliwanag naman din po talaga na bawal po talaga yan. Pero dahil tayo nakikisama rin at may konsiderasyon dahil sila nagdadaos ng selebrasyon, bigyan na lang din nila tayo ng konsiderasyon din. So sila pinagbigyan natin, pagbigyan na lang nila tayo na hanggang alas 10 lang pwedeng gawin yun. So beyond that, hindi na po pwede. Pero sabi ko nga, kung sila ay mag-iinom kahit na hanggang alas 4 ng madaling araw, basta nasa loob sila ng bahay nila, wala naman tayong problema ron. Okay po? Next po tayo. Mamaya ka na. Ati. Kaya naman po talaga, pag nangyayang po ng sinasabi ng namin po, na pwede kayo mag-inom hanggang alas 10. Pero pagdating ng alas 10, pumasok na kayo sa loob ng bahay kasi may Curfew. na. Dapat po lang po yung ating basket ng curfew tsaka yung oras. Meron po. Maliit po. Ipapastil niyo po yan sa mga areas ninyo. Gumagawa kami dati ng ganyan. Talagang curfew hours na talaga yung oras. Ganun dapat. Sige. Hindi po makita. Pero ito po, ipapamahagi po natin sa inyong lahat para ipaskil po sa inyong mga tanggapan para may paliwanag po ninyo doon sa mga nag-violate po ng mga ordinansa po ng ating barangay. At bukod doon, sige panood po yung mga Ma'am Annie, yung mga tarpaulin na bukod-bukod na mga para sa curfew para mas malaki natin, para naman yung pagpupubliko po. Na kasama na po sa tanggal sa gawad. Sige po, next po natin, Kuya Ryan. Mayroon pa po ako. Ay, sorry po. Sir, tungkol po sa pakikipagtulungan po ng Bausi. Sa bagay, yung doon lang naman, nakikita po kasi namin at naririnig doon na mahirap lang pumasok doon sa pagitan nila. Tungkol doon sa nabanggit na ni Head Nelo sa mga minor de edad. Ayaw po kasing tanggapin ng Bausi yung kanilang mga nasitang bata. Hindi, labas na daw po sa kanila yun. So, kaya minsan, napag-usapan at minsan i-advise din na obligado ang Bausi pag minor de edad yung bata. Obligado po i-counseling ng Bausi lang po talaga ang pwedeng gumawa. Kung mayroon maraming nahuli, kahit gano'n man karami yun, ika-counseling po isa-isa at patawag ang magulang. Bausi lang po talagang pwedeng gumawa nun. Kahit naman noon mga ganyan na figura, ang iba lang po yung pagkakaintindi ng Bausi doon sa arendahe. Hindi ko na lang po kay Ma'am Lily. Sige po. So, thank you, Admin. Actually, may naisip na ako eh. Kaya sa community service nga natin yung mga bata, pag-rosaryohin na lang kaya natin doon sa holding area. Siguro, yun nga po, siguro kailangan po rin naman, no? Kailangan din po natin gumawa ng pamamaraan. Paano nga natin sila mahuhold ng maayos, ligtas, at wala pong
tayo nababayad pa sa technicality. Yan po yung sa pamamagitan ng BAUSI. Bagamat hindi naman ito nakapaloob sa BAUSI, pero kailangan din po namin ng tulong ninyo. Lalo na pag kami norte edad nga po ang pinag-uusapan. So kahit na hindi na sa opisina ninyo, kahit na bumaba na lang yung isang BAUSI, kapag ka meron pong nahuling minor de edad o na-curfew po ng mga minor. Okay po ba yan, Ate Lady? Mahirap po ba, kabigatan po ba sa atin? Hindi na ako. Umikot na ako. Pabigyan nga po ng, mic siya. Magandang hapon po. Last week na umikot na ako sa Exodus, Pag-asa, tsaka Alinda, minitin ko na po yung mga staff namin. So, isa dito sa sinabi ko sa kanila tungkol sa curfew, kasi nung nag-meeting tayo, nabanggit nyo na po. So, pinaliwanag ko rin sa kanila na hindi ko katuwang natin ang piso dito. So, ang gagawin na lang natin, kung maliit ang mga opisina ng BAUSI, doon na sa BPSO, pero merong bababa. Tama po yung sinabi niyo po, Kap, na merong i-assist pa rin natin ng BAUSI. Kasi isa yan sa PCPC po yan. Report natin yun sa PCPC, sa curfew. So, yun po ang sinabi ko sa kanila nung nagpaikot ako ng meeting last week. Na-inform ko na po ang mga BAUSI. Okay. Thank you po, Ate Lindy. At asahan po namin yung inyong pagtugon ng BAUSI sa panawagan po ng ating BPS o regard sa holding po ng mga minors. So, okay na po ba yun? Okay na. So, siguro, actually, maganda po yun, ha? Pwede natin programahan ng, ng prayer, Pastora Dali. Sige po, Pastora Dali. Actually, naka-coordinate. Actually, naka-coordinate po ako sa office ni Ate Libby. Merong, siguro sample lang, merong case sa Bagong Pag-asa. Bagong Pag-asa, nandun ako, dinala nila ako doon. Pero yung mismong magulang nung bata, di ba? Parang, kasi yung protocol po ba, di ba? Maganda yung binanggit ko kanina, Kap, na kasi unawain po natin na ang concern natin dito, parang common simula kay Sir hanggang dun sa huli nagsalita. Very common na ang pinag-uusapan natin ay minors, estudyante, tapos yung concern nila. Pero ang ganda nung narinig ko sa inyo na 3 word na magandang reminder sa ating pong lahat. Una, yung sinabi nyo na proactive. So tayo, with dealing with the minors, kailangan po talaga proactive. Kaya yung sinasabi nyo na baka pwedeng i-tie up ang pastoral sa BAUSI. Maganda po yan kasi sa munisipyo po, ang ginagawa ng MSWD, merong isang pastor na lahat ng client dun sa labas, isang usapan lang, kinakausap lang sila bago pumasok kay MSWD. So, kailangan mag-isip tayo ng mga proactive na pamamaraan kasi mabigat din yung kinakaharap ng arenda and this reflect the whole barangay. Kausap po ako ni Hepe nung Lunes after nung flag ceremony. Actually, sinabi ko sa kanya, Kap, sabi ko, Hepe, hindi ba pwede na paigtingin yung police visibility? Kasi yung meron pong proactive, tapos pangalawang nabanggit nyo yung monitoring profiling. Kasi nabanggit po nila halos lahat na merong time element. Halimbawa, ang duty mo ay, o ang outpost ay visible during papasok lang or palabas lang. Hindi ba natin yun pwedeng gawin na buong panahon na ang mga minors ay nasa labas? Kasi yun yung way ng pagtulong natin sa mga magulang at saka sa future ng mga, ng mga minors na ito. Kasi malay mo, from among them, meron pumalit sa'yo in the future. Pero tayo yung nagsisib sa kanila ngayon. So baka pwedeng paigtingin yung, hindi lang yung 8 to 9, yung gano'n. So kung kailangan natin ay, nabanggit po kanina, 2 lang yung tanod na naka-assign. Sa dami ng estudyante, parang hindi siya akma, So i-identify natin, ano yung, i-profile natin, ano yung problema, bakit 2 lang yung tanod, di po ba yung mga ganung bagay. Tapos si BAUSI, ito po yung pinakamahalaga yung
yung coordination from one office to another office, importante po kasi yun. Kasi kapag ang iniisip lagi natin ay argabyado naman yung opisina ko sa hindi mo pakikisa sa opisina niya. So kapag ganun yung mentalidad natin, hindi tayo magiging maganda yung working relationship. So as much as possible, maganda makita natin na ang office ng BAUSI ay tulong sa BPSO. Kasi kapag ganun ang mindset natin, hindi natin makikita yung kakulangan ni BAUSI. Kundi ang makikita natin, isipin natin ano yung pwedeng gawin para lalo mapaunlad si BAUSI. So ako po, sa karanasan ko, ito po this is too confidential, pero sasabihin ko for the sake of lahat tayo matuto. Ano po? Yung recent ko na pinagdalan sa akin ay somewhere dito lang sa Central. At sabi ko kay Jello, yung client ay mukhang kailangan na ng professional na tulong. Ano po? Ang ginawa ko, dinala ko na lang sa isang lugar na malayo sa barangay, sa bahay nila. Okay, ano po, nag-usap kami. Ngayon, alam niyo, pagdating ko sa bahay, ano agad yung chat na, ay ma'am, pwede po ba akong... Pero, di po ba, kapag ikaw yung nasabihan na gano'n, nag-iisipin mo, ano ba naman to, ganyan, ganyan. Pero, ang titingnan natin ay, bakit lumalabas sa kanya yung gano'ng character? Para mas makaisip tayo ng pamamaraan fitted sa kanya, na masagot mo siya. Kasi kapag nainis ako, or kaya, ay, ano ba yan, ganito, ganyan, hindi ko na ma-reach yung goal na yung tao ay makalaya doon sa kanyang kinakasadlakan. So maganda po yung, na-appreciate ko talaga yung sinabi nyo na maging proactive tayo, yung profiling ng mga kinakausap natin, at yung huli, yung nga po yung, sana madagdagan natin yung time element, yung effort doon sa mga tanod. At actually, halimbawa po ang kailangan ng Pag-asa, flashlight. Marami pong flashlight sa bahay na pwede namin itulong sa Pag-asa. Ano po, sa Arenda, ano po, yun na po, talaga sana madagdagan natin yung personnel, whether volunteer or ano, kasi yun po yung makakapagbigay sa atin ng mas magandang achievement. And lastly, ito po pinag-uusapan sa munisipyo, syempre taga-barangay Santa Ana ako, ano po, na iinggit ako, yung positibong pagkainggit, ano po. Every time na magbibigay ng award ng DILG, na laging San Isidro, yung parang best in everything, ano po. Tapos, tinignan ko po, personally inaral ko, bakit kaya ang San Isidro? Best in lupon, best in ganyan. Alam nyo, minsan nag-observe kami ni Pastor, na nabanggit ni Admin. Doon po sa, pag lumakad po kayo sa hali ng San Isidro, yung mga tarpaulin nila talagang malayo ka palang mababasa mo na. Kasi ang lalaki ng tarp nila, curfew, ganyan, ang lalaki ng tarp. So, sa tingin ko po, meron silang mga strategies na nakakatulong para tumaas lalo yung kalidad ng kanilang barangay. Kaya ng barangay natin kasi nakikita ko po sa inyo yung matinding initiative. Pero sorry to say, patawarin niyo po ako pero medyo may kulang po talaga yung coordination na from one office to another office. Yun, sa tingin ko, yun po yung kailangan natin paitinin. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Magandang po mula na sila. Magandang avenue para makonsolidate po natin yung mga concerns. Nang sa gayon, lahat po ng mga comments, lahat ng mga concerns, lahat po tingnan natin positibo. Nang sa gayon, lahat naman po tayo nagmamahal sa barangay natin. Tama po ba? Mahal po ba natin barangay natin? Kung mahal po natin ating barangay, sabihin po natin kung ano pa yung mga kukulangan. Nang sa gayon, unti-unti po natin matugunan at buksan po natin yung mas malaking serbisyo pa na may mababa po natin sa ating barangay. Thank you, Pastor Dari. Malaking bahagi po yun. Napakaganda po niya sa atin. So siguro bigyan ko kayo ng assignment nila Ate Lidy. Gawa po tayo ng program para dun sa mga nako-curfew na mga minor. Ano yung pwede natin ipagawa sa kanila? Kasi taka-taka lang sila mula gabi hanggang umaga. So gawan po natin ang program kung ano yung mga activity na po pwede nilang gawin
Para with the intervention po ng emotional, spiritual, at ganoon din po yung coordination po ng Bausi, ay pwede po natin maipagawa sa kanila. Baka doon sa pamamagitan ng emotional, spiritual, lumabas sa kanila yung disiplina at mas mahalin nila yung kanilang mga magulang at unahin po yung pagmamahal sa kanilang pamilya. Kasi sa totoo lang, number one dyan, yung pag-aalala ng mga magulang. So hindi ba nila naisip yung pag-aalala o yung worries ng kanilang nanay at tatay na wala sila sa bahay, nasa labas sila ng tahanan. So, yun. Siguro malaking bagay po yun, yung pagmamahal. So, yung ma-incorporate natin sa kanila. Baka pwede po tayong maka-request, Pastora Dali, delimate ng programa po para sa mga curfew ng minors. Okay po? Okay, sige. Thank you. At next po natin, panood na lang po, Ma'am Annie, panood na lang po ng concern nila tungkol dun sa, at mga suggestions. Admin, meron na ba? Okay na. Okay na po. Narinig ko na rin po kayo. Sige. Amen. Siguro, naman din, magkaroon ng kasama siya sa kapalayan. Apo. Una na ako, parang siya, kung sa puro na yung isip niya sa problema sa bawas. Sige po. Actually, dito po si Ate Lizzie. Siya po ang makakawag sa mga head ng Bausi. Dito po. Sige, noted po dyan, Kuya Milo. Huwag kang mag-alala. Tugunan po natin yung mga ng mga Bausis natin. Sige, next po tayo. Thank you, Admin ko. Kuya Ryan. Ano sasabihin? Answer sa physical. Okay. Sige, yun yung concern po sa peace and order. Siyempre siguro, unang-una na yung ating mga elite na medyo mga may edad na. Sa laki po ng problema ng peace and order sa Lupang Arienda, siguro baka kaya na natin na bigyan ng medyo bata-bata ng mga elite ang ating peace and order. Kasi po isa sa naging problema natin may mga edad na. Katulad po niyan, paghahabol, manguhuli ng mga naka-curfew, nagre-responde sa mga nagiinom sa kalsada. Katulad nung isa sa nakita ko po napanood ko sa Facebook sa Quezon City. Isa po sa Barangay Tanod ang binaril. Yun naman po ang talagang ayaw natin mangyari sa atin. So, sabi ko nga po, pagka may mga edad, medyo ihanap na natin ng medyo magandang lagayan. Yung kikita namang sila. Wag sa magandang lagayan talaga. Opo. Kasi ang laki po talaga ng problema. At ano po ba ang pwede natin gawin doon sa boundary ng Kenneth papasok po sa atin? Kasi doon po talaga nanggagaling yung mga aktibidad ng mga illegal drugs sa papasok sa ating Lupang Arienda. And then, yung po ating, katulad nito, yung sa ating Antonio Esguerra po ngayon, mayroon po yatang